Tinatayang 3,000 nakatatanda ang namamatay sa banyo bawat taon. Bukas maaring ikaw na ang susunod. Araw-araw naman tayong naliligo para maging malinis, pero bakit kaya sila bumabagsak sa loob ng banyo? Magandang araw. Ako si Dr. Victor Pascual, isang doktor sa loob ng 25 taon. Mayroong isang bahagi ng katawan na hindi alam ng 9 sa 10 nakatatandang Pilipino. Kung hindi lilinisin ang bahaging ito, mapupunta ka sa isang nursing home pagsapit ng iyong 70 na kaarawan. Ang mga taong maabot sa 100 taong gulang ay ginagawa lamang itong stimulasyon sa bahaging ito sa loob ng 5 minuto araw-araw. Tumawag sa akin ang anak ni Lola Elena mula sa Cebu habang umiiyak. Doktor, palaging natutumba si inay. Mukhang kailangan na namin siyang dalhin sa isang nursing home. Masama ba akong anak? Mas lalo namang nalungkot si Lola. Ayaw niyang maging pabigat sa kanyang anak. Hindi na siya makalakad ni isang hakbang nang walang tungkod. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni Lola at sinabing, Lola, huwag po kayong sumuko. Kapag naliligo po kayo, hugasan niyo lang po ang bahaging ito ng ganito sa loob ng 5 minuto. Subukan niyo lang po sa loob ng 1 buwan. Pagkalipas ng 1 buwan, si Lola ay mag-isang naglakad papunta sa ospital. Walang tungkod. Doktor, naligo lang naman ako, pero maraming salamat po talaga. Ano kaya ang bahaging ito? Hindi ito kamay, paa o likod. Kung panonoorin ninyo ang video na ito, hanggang dulo mabubuhay kayo ng malusog hanggang sa edad na 100. Araw-araw kayong tatanungin ng mga tao sa paligid ninyo kung ano ang sikreto ninyo. Libre lang po ang pag-subscribe at pag-like. Para sa mga nakaranas na ng pagkahilo pagkatapos maligo, pakipindot ang numerong 1 sa komento. Ngayon, ibubunyag ko na ang bahaging iyon. Simula ngayon, ibubunyag ko mula sa 5 pwesto, mga kaibigan. Ilang beses kayo naguhugas ng kamay sa isang araw bago kumain, pagkatapos gumamit ng banyo at pagka-uwi galing sa labas, araw-araw natin itong ginagawa. Ngunit 97 sa 100 Pilipino ang maling maghugas ng kamay. Ang 5 pwesto ay ang palad. Ang palad, siyempre hinuhugasan ko yan. Ganyan ba ang iniisip ninyo? Mali po. Ang paghuhugas at ang tamang paghuhugas ay magkaiba. Isa sa mga pasyente ko ay si Lolo Mario mula sa Davao, 72 taong gulang. 10 taon na siyang umiinom ng gamot dahil sa hindi pagkatunaw ng pagkain. Palagi siyang bloated at hindi natutunawan tuwing kakain. Nakapunta na siya sa 5 ospital pero hindi pa rin mahanap ang sanhi. Tiningnan ko ang palad ni Lolo. Malamig ito at matigas. Lolo, kapag naliligo po kayo, subukan yung hugasan ng palad nyo ng ganito. Pagkalipas ng 2 linggo, tumawag si Lolo. Doktor, gumaan ang pakiramdam ng tiyan ko. Nakakakain na ako ng maayos. Ngayon ko lang po ito naramdaman. Bakit napakahalaga ng palad? Mga kaibigan, mayroong 7,000 nerves sa inyong palad. Ang bilang ng mga tao na kayang punuin ang isang baseball stadium ay kasya sa loob ng isang palad. Saan kaya konektado ang mga nerve na iyon? Tiyan atay puso baga. Konektado ito sa lahat ng internal organs ng ating katawan. Ang palad ay ang mapa ng ating katawan. Kung maayos na ma-stimulate ang palad, magigising ang buong katawan. Sa Japan, nagsagawa sila ng survey sa 100 na katatanda na nabuhay ng higit sa 100 taon. Isang nakakagulat na resulta ang lumabas. 80 sa kanila ang may ugaliing i-stimulate ang kanilang palad araw-araw. 9 sa 10 tao. Inanunsyo rin ng isang American research team, kapag maayos na na-stimulate ang palad, mas bibilis ng 34% ang daloy ng dugo sa ating katawan. Ano ang mangyayari kapag maganda ang daloy ng dugo, lumilinaw ang isip, gumaganda ang panunaw, nagiging mahimbing ang tulog? Kung gayon, paano ba dapat maghugas? Napakadali lang po. Una, kapag naliligo, pumalakpak sa ilalim ng maligamgam na tubig sa loob ng 30 segundo. Palakpak na may tunog. Dahil dyan iinit ang inyong mga palad. Kakalat ang init sa buong katawan.
Pangalawa, pindutin ng mariin ang pagitan ng inyong hinlalaki at hintuturo. Ito ang tinatawag na hegu point. Mahirap man ang pangalan, madali itong hanapin. Ang malambot na bahagi sa pagitan ng hinlalaki at hintuturo. Pindutin ito ng 4 segundo. Kapag hindi kayo natutunawan agad itong gagaling. Napakasimple, hindi ba? 30 segundo ng palakpak, 5 segundo ng pressure. Tapos na sa loob ng 1 minuto. Si Lola Teresita mula sa Quezon City, 67 taong gulang. Gabi-gabi siyang hindi makatulog dahil sa pamamanhid ng kanyang mga kamay at paa. Nagigising siya ng 3:00 ng madaling araw at hindi na makatulog hanggang umaga. Sa araw, pagod na pagod siya, kaya wala siyang magawa. Itinuro ko sa kanya kung paano hugasan ang kanyang palad. Pagkalipas ng 3 linggo, bumalik si Lola na nakangiti. Doktor, nakatulog ako ng mahimbing kagabi. Hindi ako makapaniwala. Ang paghuhugas lang ng tama sa palad ay kayang baguhin ang buhay. Pero mga kaibigan, tingnan ninyo ngayon ang inyong mga binti. Kapag tinanggal ninyo ang medyas, malinaw ba ang marka na naiiwan? Subukang pindutin ang inyong binti gamit ang daliri. May naiiwan bang marka? Noong nakaraang taon, si Lolo Jose mula sa Manila, 68 taong gulang, ay pumunta sa akin dahil sa pamamaga ng kanyang mga binti. Akala niya ay wala lang yon. Ngunit pagkalipas ng 2 linggo, bumalik siya na may tungkod na. Sa loob lamang ng 2 linggo, Doktor, wala na po akong lakas sa mga binti ko. Ito ay dahil hindi niya alam ang tungkol sa ika-4 na pwesto. Ang ika-4 na pwesto ay hindi ang tuhod, hindi rin ang bukong-bukong. Ito ay ang lugar na nakatago sa likod ng inyong tuhod na hindi ninyo hinuhugasan habang buhay. Kapag barado ito, naiipon ang lason. Kapag naipon ang lason, mamamaga ang mga binti sa sakit ng tuhod. At sa loob ng 2 linggo, gagamit ka na ng tungkod. 8 sa 10 nakatatandang Pilipino ang may bara sa lugar na ito. Maaaring barado rin ang sa iyo ngayon. Ang ika-4 na pwesto ay ang likod ng tuhod. Ang tawag dito ay popliteal fossa. Subukang ibaluktot ang inyong tuhod. May malambot na bahagi sa likod, tama. Iyon ang popliteal fossa. Subukang hawakan ito gamit ang inyong kamay. Matigas ba? Malamig ba? Kung oo, puno ng lason ang inyong mga binti ngayon. Ang likod ng tuhod ay parang isang imburnal. Dito inilalabas ang maruming tubig na naipon sa ating mga binti. Ngunit ano ang mangyayari kapag nagbara ang imburnal na ito? Kapag nagbara ang imburnal sa bahay, umaapaw ang tubig, hindi ba? Ganoon din. Kapag barado ang likod ng tuhod, naiipon ang lason sa mga binti. Natatandaan niyo ba ang kwento ni Lolo Jose mula sa Manila, 68 taong gulang, yung dumating na namamaga ang mga binti? Hinawakan ko ang likod ng tuhod ni Lolo. Kasing tigas ito ng simento. Lolo, ito po ang dahilan kung bakit barado. Kapag naliligo, patamaan niyo po ito ng maligamgam na tubig sa loob ng 30 segundo. At pagkatapos masahihin niyo po paikot gamit ang inyong mga daliri. Pagkalipas ng 3 linggo, bumalik si Lolo. Ibang-iba na ang kanyang mukha. Doktor, magaan na po ang mga binti ko. Kaya ko na pong umakyat ng hagdan. Hindi ko na kailangan ng tungkod. Paano ito naging posible? Mayroong mga lymph nodes sa likod ng tuhod. Ang mga lymph nodes ay ang basurahan ng ating katawan. Dito kinokolekta at itinatapon ang mga masasamang bagay sa katawan. Ngunit kapag barado ito, hindi maitatapon ang basura. Kaya naiipon ang basura sa mga binti. Inanunsyo ng isang German research team. Ang pag-stimulate lang sa likod ng tuhod sa loob ng 1 minuto ay nagpapabilis ng daloy ng lymph ng 2 beses. Ang baradong imburnal ay biglang bubukas. Nagsaliksik din ng isang Harvard research team. Ang mga taong may bara sa likod ng tuhod ay may 6 na beses na mas mataas na panganib na mamaga ang mga binti.
Kung 10 tao ang namamaga ang binti, 6 sa kanila ay dahil sa bara sa likod ng tuhod. Inanunsyo rin ng Philippine Orthopedic Association, ang mga taong nag-aalaga sa likod ng kanilang tuhod ay nabawasan ng kalahati ang kaso ng arthritis sa tuhod. 5 sa 10 tao ang hindi na sumasakit ang tuhod. Kung gayon, ano ang dapat gawin? Napakadali lang po. Una, kapag naliligo, itutok ang shower sa likod ng inyong tuhod. Patamaan ito ng maligamgam na tubig sa loob ng 3 segundo. Dapat direktang tumama ang agos ng tubig sa likod ng tuhod. Dahil diyan mawawala ang bara. Pangalawa, gamit ang inyong 4 na daliri, masahihin ang likod ng tuhod paikot, dahan-dahan clockwise. Sapat na ang 3 segundo. Hindi dapat masakit. Dahan-dahan at malumanay lang ang pagmasahe. Wala nang iba pang gagawin. 3 segundo ng tubig, 1 minuto ng kamay. Si Lola Corazon mula sa Cebu, 71 taong gulang. 10 taon nang sumasakit ang kanyang mga binti. Tuwing gabi, namamaga ang mga ito. Kapag tinatanggal niya ang kanyang medyas, hindi nawawala ang marka sa loob ng 1 oras. Sabi lang daw sa ospital ay dahil sa katandaan. Itinuro ko kay Lola kung paano hugasan ang likod ng kanyang tuhod. Pagkalipas ng 2 linggo, tumawag si Lola. Doktor, hindi na nagiiwan ng marka ang medyas ko. Magaan na ang mga binti ko. Totoo pala ito. Ang pag-alis lang ng bara sa likod ng tuhod ay nagpapabata ng 20 taon sa inyong mga binti. Pero mga kaibigan, ano ang silbi kung bata ang mga binti ninyo? Hindi ba sumasakit ang likod ninyo pagkagising sa umaga? Hindi ba kayo naiistorbo sa madalas na pag-ihi? Hindi ba mahirap bumangon sa gabi para pumunta sa banyo? Malulutas ito ng bahaging ito. At sa loob lamang ng 1 minuto habang naliligo. Isang lolo mula sa Bacolod ang bumisita sa akin nung nakaraang taon. 73 taong gulang. Doktor, 5 beses akong pumupunta sa banyo sa gabi. Hindi ako makatulog. Mukha siyang pagod na pagod. Itinuro ko sa kanyang 3 pwesto. Pagkalipas ng 1 buwan, bumalik si lolo. Doktor, 1 beses na lang ako pumupunta sa banyo sa gabi. Mahimbing na ang tulog ko hanggang umaga. Babae man o lalaki, ito ang lugar na laging nagkakaproblema pagtanda, ngunit 9 sa 10 nakatatandang Pilipino ay hindi man lang naiisip na hugasan ito. Ngayon ibubunyag ko na. Ang 3 pwesto ay ang singit. Oo, ang singit. Nagulat ba kayo? Maaring isipin ninyo na ito ay kakaiba, ngunit makinig po kayo. Ito ay napakahalaga. Ang medical term para sa singit ay inguinal region. Kapag barado ito, namamatay ang lower body. Kapag namatay ang lower body, hindi ka makakalakad. Kapag hindi ka makakalakad, mapupunta ka sa nursing home. Natatandaan nyo ba? Si Lolo Ricardo mula sa Bacolod, 73 taong gulang, yung 5 beses pumupunta sa banyo sa gabi. Nang unang dumating si Lolo, hinawakan ko ang kanyang singit. Kasing lamig ito ng yelo. Lolo, dito po ang problema. Kapag naliligo, patamaan niyo po ng maligamgam na tubig ang singit at pindutin niyo ng ganito. Pagkalipas ng 1 buwan, bumalik si Lolo. Doktor, 1 beses na lang po ako pumupunta sa banyo sa gabi at mainit na ang mga binti ko. Dati palagi itong malamig. Ano ang sikreto? Ang singit ay parang isang expressway. Dito nagsasalubong ang dugo na bumababa mula sa itaas at ang dugo na umaakyat mula sa ibaba. Kapag barado ito, napuputol ang koneksyon sa pagitan ng itaas at ibaba. Hindi na nakakababa ang dugo sa lower body. Lumalamig ang lower body. Nasa singit ang pinakamalaking lymph nodes sa ating katawan. Maraming maliliit na parang munggo ang magkakasama. Ito ang responsable sa halos 70% ng ating immune system. Inanunsyo ng Johns Hopkins Hospital sa Amerika, kapag malusog ang lymph nodes sa singit, tumataas ang immunity. Mas bihira kang magkakasipon at mas mababa ang tsansang magkakanser. Nagsaliksik din ng isang British research team. Ang mga taong may mahinang sirkulasyon sa singit ay may 9 na beses na mas mataas na panganib na magkaroon ng malamig na lower body.
at bumabagsak daw sa kalahati ang kanilang immunity. Inanunsyo rin ng isang medical school dito sa Pilipinas, ang mga taong nag-stimulate sa kanilang singit ay nakapaglakad ng 8 taon na mas matagal. Ang taong nakakalakad hanggang 75 anyos ay maaring makalakad hanggang 83 anyos. Kung gayon, ano ang dapat gawin? Napakadali rin ito. Una, kapag naliligo patamaan ng maligamgam na tubig ang singit sa loob ng 30 segundo, sundan ang linya ng panty, parehong kaliwa at kanan. Gigisingin ng mainit na tubig ang singit. Pangalawa, gamit ang 2 kamay. Dahan-dahang pindutin ang singit. 5 beses na tig 5 segundo. Hindi dapat masakit. Sapat lang para maging komportable. Pangatlo, hagurin mula sa ibabang bahagi ng tiyan papunta sa direksyon ng singit. 10 lang ang kailangan. Dahil diyan mawawala ang bara. Tapos na. 30 segundo ng tubig. 30 segundo ng pagpindot, 30 segundo ng paghagod, 1 minuto at 30 segundo. Si Lola Gloria mula sa Iloilo, 69 taong gulang, dahil sa malamig niyang mga binti, nagsusuot siya ng thermal underwear kahit tag-init. Tuwing taglamig, hindi siya makatulog nang walang electric blanket. Kapag pumupunta siya sa ospital, ang laging sinasabi ay ganyan talaga pag tumatanda. Itinuro ko kay Lola kung paano hugasan ang kanyang singit. Pagkalipas ng 3 linggo, tumawag si Lola. Doktor, mainit na ang mga binti ko. Kagabi natulog ako nang hindi binubuksan ng electric blanket. Parang isang himala. Ang pag-alis lang ng bara sa singit ay nagbibigay buhay sa lower body. Pakipindot ang numerong 1 sa komento kung palaging malamig ang inyong lower body. Maaaring barado rin ang inyong singit. Pero mga kaibigan, kahit mainit ang inyong lower body, walang silbi kung hindi gumagana ang inyong isip. Madalas ba kayong makalimot ngayon? Hindi nyo naaalala kung ano ang gagawin ninyo kanina. Ang pangalan ay nasa dulo na ng dila ninyo, pero hindi masabi na ilalagay nyo ang remote control sa loob ng ref. Iniisip nyo ba na dahil lang ito sa pagtanda? Mali po. Dahil ito sa ika-2 pwesto. Ang ika-2 pwesto ang responsable sa dugo na papunta sa utak. Kapag barado ito, hindi nakakarating ang dugo sa utak. Ano ang mangyayari kapag hindi nakarating ang dugo sa utak? Makakalimutin ka, mahihilo ka, at sa huli, magkakaroon ka ng demensya. Noong nakaraang taon, isang lola mula sa Davao ang dumating. 70 taong gulang. Doktor, madalas akong makalimot ngayon, baka magka-demensya na ako. Nag-aalala siya. Hinawakan ko ang leeg ni Lola. Ang kanyang batok ay kasing tigas ng bato. Lola, ito po ang dahilan. Kung malulunasan lang po ito, ayos na. Ang ika-2 pwesto. Ito ay direktang konektado sa buhay. Ang ika-2 pwesto ay ang batok. Subukang hawakan ang likod ng inyong leeg ngayon. Matigas ba? Kasing tigas ba ng bato? Kung oo, hindi maayos na nakakarating ang dugo sa inyong utak ngayon. Si Lola Anita mula sa Davao, 70 taong gulang. Dumating siya dahil madalas daw siyang makalimot. Doktor, hindi ko naaalala kung anong gagawin ko kanina. Nalilito na rin ako sa pangalan ng apo ko. Baka magka-demensya na ako nito. Hinawakan ko ang batok ni Lola. Naninigas ito na parang hindi na gumagalaw. Lola dahil po ito sa leeg ninyo. Barado po ito kaya hindi nakakarating ang dugo sa utak. Ang leeg ko, ano pong kinalaman niyan, Lola? Ang leeg po ang huling daanan papunta sa utak. Kapag barado ito, nagugutom ang utak. Bakit? Napakahalaga ng batok. Ang batok ay ang expressway papunta sa utak. Ang ating utak ay nabubuhay sa dugo. Ngunit iisa lang ang daanan ng dugong iyon. Ito ay ang batok. Kapag barado ito, nagugutom ang utak, ano ang mangyayari kapag nagugutom ang utak? Makakalimutin ka, mahihilo ka, at magkakaroon ka ng demensya. Inilabas ng Stanford Hospital sa Amerika ang isang nakakagulat na resulta ng pag-aaral. Ang mga taong may naninigas na batok ay nababawasan ng 37% ang dugo na papunta sa utak. Halos kalahati ang barado.
At 4 na beses na mas mataas ang panganib na magkaroon ng demensya. Inanunsyo rin sa isang American Medical Journal. Ang mga taong nag-stimulate sa kanilang batok gamit ang init ay nabawasan sa kalahati ang tsansang ma-stroke. 5 sa 10 tao ang nakaiwas sa stroke. Nagsaliksik din ang isang national hospital sa Japan. Ang pagmamasahe lang sa batok sa loob ng 1 minuto ay nagpapataas ng 43% ng dugo na papunta sa utak. Halos kalahati ang itinaas. Nang suriin nila ang mga pasyenteng may demensya, mas nakakagulat na katotohanan ang lumabas. 70 sa 100 pasyenteng may demensya ay may naninigas na batok. 8 sa 10 tao. Kung gayon, ano ang dapat gawin? Napakadali rin nito. Una, kapag naliligo patamaan ng mainit na tubig ang batok sa loob ng 1 minuto, dapat direktang tumama ang agos ng tubig sa batok dahil dyan luluwag ang nanigas na kalamnan. Pangalawa, pagkatapos maligo, masahihin ang batok gamit ang 2 kamay. Mula sa ibaba pataas. Sapat na ang 1 minuto. Hindi dapat masakit hanggang sa maramdaman nyo lang na masarap. Yun lang po. 1 minuto ng tubig, 1 minuto ng kamay. 2 minuto ay sapat na. Itinuro ko kay Lola Anita kung paano hugasan ng kanyang batok. Pagkalipas ng 1 buwan, tumawag si Lola. Doktor, malinaw na ang isip ko. Hindi na ako nalilito sa pangalan ng apo ko. Bumababa na ang mga pagkakataong nakakalimot ako. Ang pagpapaluwag lang sa batok ay nagpapalinaw ng isip. May iwasan ng demensya. Pero mga kaibigan, kahit malinaw ang isip, walang silbi kung balisa ang puso. Nakakatulog ba kayo ng maayos? Hindi ba kayo nababalisa sa gabi? Kapag nagigising sa kalagitnaan ng tulog, mahirap bang makatulog muli? Pagod pa rin ba kayo pagkagising sa umaga? Lahat ito ay dahil sa pwestong ito. Ang ika-1 pwesto ay ang boiler room ng ating katawan. Kapag malamig ito, nagyayelo ang buong katawan. Kapag naninigas ito, nagiging balisa ang puso. Hindi ka makatulog, nagagalit ka at dumarami ang alalahanin. 44 sa 100 Pilipino ang may bukol sa lugar na ito. Ngunit hindi man lang nila naiisip na hugasan ito. Noong nakaraang taon, isang lola mula sa Manila ang dumating. 68 taong gulang. Doktor, 30 taon na akong hindi makatulog. Hindi ako makatulog ng walang gamot. At nitong mga nakaraang araw, hindi na rin tumatalab ang gamot. Hinawakan ko ang dibdib ni Lola. Eksakto sa kanyang sikmura. Kasing tigas ito na parang may nakabaon na bato. Lola, ito po ang dahilan. Ang ika-1 pwesto. Ito ang sentro ng buhay. Dito nagsisimula ang lahat at dito nagtatapos. Kung alam niyo lang to, mabubuhay kayo ng malusog hanggang 100 taon. Ang ika-1 pwesto ay ang sikmura solar plexus. Subukang pindutin ang gitna ng inyong dibdib. Sa dulo ng mga tadyang may malambot na bahagi tama, iyon ang sikmura. Pindutin ito ng mariin gamit ang inyong daliri. Masakit ba? Matigas ba? Kung oo, sumisigaw ang inyong katawan ngayon. Si Lola Remedios mula sa Manila, 68 taong gulang. 30 taon siyang hindi makatulog. Doktor, hindi ako makatulog. Kahit 1 oras nang walang sleeping pills. Ngayon, hindi na rin tumatalabang yung sleeping pills. Anong gagawin ko? Pinindot ko ang sikmura ni Lola. Napasigaw si Lola ng aray. Kasing tigas kasi ito ng bakal. Lola, ito po ang dahilan. Ang naipon sa loob ng 3 taon ay nandito lahat. Sikmura. Ano pong kinalaman niyan sa insomnia, Lola? Ang sikmura po ang boiler room ng ating katawan. Kapag namatay ito, nagyayelo ang buong katawan. Ano ang sikreto ng sikmura? Ang sikmura ay ang central control room ng ating katawan. Stress, immunity, panunaw, lahat ay kinokontrol dito. Kapag nagagalit ka, umiinit ito. Kapag malungkot ka, bumibigat ito. Kapag maraming alalahanin, naninigas ito. Alam niyo ba ang sakit na dulot ng sama ng loob sa ating bansa? Ang sakit na nagmumula sa naipong galit. Sinuri nila ang nadian pasyente na may ganitong karamdaman.
44 sa kanila ang may matigas na bukol sa sikmura. Inilabas ng Harvard Hospital sa Amerika ang isang nakakagulat na pag-aaral. Ang mga taong may tensyon sa sikmura ay may napakataas na stress hormones. Kaya hindi sila makatulog, hindi matunawan at madalas magalit. Nagsaliksik din ng isang Oxford research team. Ang mga taong nagpaluwag sa kanilang sikmura ay tumaas ng 3 beses ang kanilang immunity. Mas bihira silang magkasipon at mas mababa ang tsansang magkakanser. Inanunsyo rin ng isang medical school dito sa Pilipinas. Ang pagmamasahe lang sa sikmura sa loob ng 1 minuto ay nagpapaaktibo ng nerbiyos na nagpapakalma sa katawan ng higit sa 2 beses. Sa Japan, mas nakakagulat na resulta ng pag-aaral ang lumabas. Ang mga taong nag-stimulate sa kanilang sikmura ay nagiging malusog ang kanilang bituka. Dumami daw ng 67% ang good bacteria sa bituka. Sinuri nila ang mga pasyenteng may insomnia. Ang mga taong nag-stimulate sa kanilang sikmura araw-araw ay 72% sa kanila ang nakatulog ng maayos sa loob ng 2 linggo. 7 sa 10 tao ang nakabalik sa maayos na tulog. Kung gayon, anong dapat gawin? Napakadali rin nito. Una, pagkatapos maligo, ilagay ang mainit na kamay sa sikmura at dahan-dahang imasahe paikot clockwise. Sapat na ang 1 minuto. Hindi dapat masakit, dapat mainit at komportable. Pangalawa, huminga ng malalim gamit ang ilong at ilabas ng dahan-dahan sa bibig hanggang sa lumiit ang tiyan. Gawin ito ng 5 beses. Napakasimple, hindi ba? 1 minutong masahe, 1 minutong paghinga, tapos na sa loob ng 2 minuto. Itinuro ko kay Lola Remedios kung paano hugasan ang kanyang sikmura. Pagkalipas ng 2 linggo, tumawag si Lola. Doktor, kagabi natulog ako ng walang sleeping pills at mahimbing na mahimbing. Hindi ako makapaniwala. Sa isang ospital sa Taguig, may isang 87 anyos na lola. 30 taon siyang nagdusa sa insomnia, ngunit pagkatapos ng 2 linggo ng pagmamasahe sa sikmura, tuluyan siyang gumaling. Ang sikmura ay hindi isang simpleng bahagi lamang. Ito ang boiler ng inyong buhay. Pindutin niyo ngayon ang inyong sikmura. Masakit ba? Kung oo, siguraduhin paluwagin ang inyong sikmura pagkatapos maligo ngayong gabi. Mga kaibigan, uulitin ko po para sa inyo. Una palad, ang lugar kung saan may 7,000 nerves na konektado sa lahat ng internal organs. 30 segundo ng palakpak, 5 segundo ng pagpindot sa Hego Point. Gaganda ang panunaw. Pangalawa, likod ng tuhod, ang imburnal ng mga binti. 30 segundo ng maligamgam na tubig, 30 segundo ng pagmasahe paikot, gagaan ang mga binti. Pangatlo, singit, ang expressway na nagkokonekta sa itaas at ibabang bahagi ng katawan. 3 segundo ng maligamgam na tubig, 3 segundo ng pagpindot, 3 segundo ng paghagod. Init ang lower body. Pang-4, batok, ang huling daanan papunta sa utak. 1 minuto ng mainit na tubig, 1 minutong masahe. Lilinaw ang isip. Pang-5, sikmura. Ang central boiler room ng ating katawan. 1 minutong masahe, 5 malalim na paghinga. Gagaan ang pakiramdam. Lahat ng ito ay aabutin lamang ng 5 minuto. Ang 5 minuto sa isang araw ang magdadala sa inyo hanggang sa edad na 100. Ito ang conclusion ng aking 35 taong pag-aaral sa 60,000 tao. Hindi kailangan ng mamahaling supplements o mamahaling ehersisyo. Kapag naliligo, stimulate lang ng maayos ang 5 lugar na ito. Simulan ninyo ngayon. Pagkalipas ng 1 buwan, mag-iiba ang inyong katawan. Magiging magaan ang paggising sa umaga, hindi na mahirap ang hagdan. Mahimbing ang tulog sa gabi. Pagkalipas ng 2 buwan, magtatanong ang mga tao sa paligid. Ano ang ginagawa mo ngayon? Bakit mukha kang malusog? Sa pagkakataong iyon, alalahanin ninyo ang video na ito. Si Lola Elena mula sa Cebu, 69 taong gulang. Muntik na siyang mapunta sa nursing home pero ngayon ay mag-isa na siyang sumasakay ng bus papuntang palengke. Si Lolo Mario mula sa Davao, 72 taong gulang.
Palagi siyang umiinom ng gamot dahil sa indigestion pero ngayon ay bumalik na ang kanyang gana sa pagkain. Si Lolo Ricardo mula sa Bacolod, 73 taong gulang. Gabi-gabi siyang nagigising dahil sa pag-ihi pero ngayon ay mahimbing na siyang natutulog hanggang umaga. Si Lola Gloria mula sa Iloilo, 69 taong gulang. Nagsusuot siya ng thermal underwear kahit tag-init pero ngayon ay uminit na ang kanyang katawan. Si Lola Anita mula sa Davao, 70 taong gulang. Madalas niyang makalimutan ang mga pangalan pero ngayon ay malinaw na ang kanyang isip. Si Lola Remedios mula sa Manila, 68 taong gulang. Hindi siya makatulog ng walang sleeping pills pero ngayon ay nakakatulog na siya ng maayos, ng walang gamot. Hindi sila espesyal. Ginawa lang nila ang itinuro ko ngayon sa loob ng 5 minuto araw-araw. Kaya ninyo rin ito. Hindi dapat ninyo itong gawin. Kailangan ninyong mabuhay ng malusog hanggang 100 taon. Hindi dapat maging pabigat sa mga anak. Hindi dapat mapunta sa nursing home. Simulan ninyo ngayong gabi. Kapag naliligo, tandaan ang 5 lugar na ito. Palad, likod ng tuhod, singit, batok, sikmura. Ang 5 lugar na ito ang magliligtas sa inyo. Kung nakatulong ang video na ito, pakipindot po ang subscribe button. Patuloy kong ibabahagi ang mga sikreto sa kalusugan na aking natipon sa loob ng 25 taon dito sa araw-araw na kalusugan. Ang hiling ko ay mabuhay kayo ng malusog at matagal. Pakipindot na rin po ang like. Upang maabot ng video na ito ang mas maraming nakatatanda, maaaring ang isang video na ito ay makapagligtas sa magulang ng isang tao mula sa nursing home. At pakishare po sa inyong pamilya. Ipadala sa inyong mga magulang, kapatid at kaibigan. Panoorin mo ito. Maganda talaga. Sabay-sabay tayong maging malusog. Mga kaibigan, simula ngayon magbabago ang inyong buhay. 5 minuto habang naliligo, ito ang magdadala sa inyo hanggang 100 taon. Maging malusog po kayo. Mabuhay kayo ng matagal. Salamat po.